1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mga Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. So, happy Thursday sa atin lahat ng bonggang-bongga, and thanks God it's Thursday na. Kasi bukas wala akong pasok, so gusto ko magpahinga talaga. Ayokong umalis, ayokong rumampa, gusto ko lang sa bahay lang at manood. Ganon. Pero syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat po sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At hindi lang yan, sa lahat naman ng Mama Sam dyan na laging tumututok dito, maraming salamat po. At kaya naman ngayong araw na to, syempre marami akong atid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, syempre, para sa una natin chika, ito nga, pinag-uusapan nga ang kaganapan sa Miss Cosmo last night. Ano daw ang masasabi ko sa production nila yesterday? Well, ang masasabi ko, bongga, syempre may pa-red carpet pa sila kahapon, di ba? Bago magsimula yung kanilang preliminary competition, talagang binonggahan talaga nila. At hindi lang yan, syempre, in fairness naman sa Miss Cosmo, kung intablado ang pag-uusapan, mas pinabongga nila yung intablado nila ngayon, ang haba ng runway. Pagkatapos, talagang masasabi ko, in fairness, sobrang ganda ng ipinakita nila sa atin. Kala ko nga finals na eh. Pero alam nyo, sa totoo lang, kung i-maintain nila yung ganitong production, ay, bongga to. Magkiklik sila ng bonggang-bongga. At talaga namang masasabi ko, yung mga candidates ay palaban silang lahat. O, di ba? Kaya masasabi ko, in fairness sa Cosmo, level up sila this year. Oo. And then, para sa sumunod natin, chika, ano naman daw masasabi ko sa mga kandidata na lumalahok ngayon dito sa Miss Cosmo? Well, tulad nga na sinabi ko kanina, level up sila. So, sa mga candidates, I love Miss Brazil. Kasi talagang, in fairness kay Brazil, ang ganda-ganda. I love Miss India. Grabe, si Miss India. Talagang, ay nako, palaban din. Tapos, I love Miss Panama. Yes, si Panama. In fairness kay Panama, ha? Yung beauty talagang lumutang. Si Colombia. Oh my gosh, si Colombia. Hindi mo rin madidinay ang beauty ni Colombia. Talagang pack na pack. Tapos, ewan ko kung napansin ninyo si Paraguay. Maganda din si Paraguay, no? At saka si Malaysia. Yes! Siyempre hindi nagpahuli ang pambato natin na si Chelsea Fernandez na talaga naman umariba din ng bonggang-bongga. Kaya masasabi ko, ang tindi ng labanan, medyo talagang aminin natin, mahihirapan tayo, pero feeling ko naman kaya naman ni Chelsea yan. Diba? So, yon, kayo ba nagustuhan ba ninyo ang bawat eksena ng mga candidates? Diba? Ang titindi. So, para sa sumunod natin, chika, napapalakpak daw si Bawang kay Miss Philippines. So, tingin mo, panalo na kaya ito? Alam niyo naman si Bawang, syempre eksena siya, I love Philippines, gano'n ang drama. I don't know kung nagugustuhan niya si Chelsea, di bongga, di ba? So ako para sa akin, why not? At kung kukuhanin natin ngayong taon na to ang Miss Cosmo Crown, di go. Si Chelsea Fernandez yan. I'm so happy na magkaroon ng title ang Chelsea Fernandez. And then, malalaman natin yan sa coronation kung ang palakpak ni Bawang ay totoo. Kasi di ba, maaaring ginagawa niya yan for publicity ng Miss Cosmo, pero maaaring ginagawa niya rin yan for the
ayun talaga yung gusto niyang manalo, di ba? So, hindi natin alam. But, yung napalakpakan niya si Chelsea Fernandez, ibig sabihin no, nagustuhan niya yung performance. Nagustuhan niya yung nakita niya kay Chelsea. And congratulations para kay Chelsea Fernandez. Mabuhay ka, di ba? So, yun. Ay, nako. So, I'm so happy for her. At eto, so sumunod na chika, performance level ba ang ipinakita ni Chelsea Fernandez dito sa competition ng preliminary ng Miss Cosmo? Kagabi, yes, oo naman, performance level. Doon pa lang sa evening gown, the way kung paano niya ipiniresent yung sarili niya, talaga namang masasabi ko, maloloka ka, di ba? So talagang naloka din ako sa performance na ipinakita ni Chelsea Fernandez. At ang galing, grabe. Gusto ko yung yari ng kanyang gown. Sobrang panalo ang bagong disenyo nito. Wala pang nakagawa niyan, di ba? Na parang may pa-dragon pa talaga. O, di ba? So, doon palang pak na at winner para sa akin. And then, plus gusto ko din yung styling niya. Kasi yung styling niya talagang pasabog, di ba? At hindi lang yun. Talagang masasabi ko, oh my gosh, wow, ang ganda, ang pretty, ang Diyosa. O, di ba? Saan ka pa? In fairness sa kanya, ginalingan talaga niya. Kaya, winner para sa akin. So, yon. Sa swimsuit competition naman, syempre hindi rin nagpakabog. Talagang ang kaseksihan talaga ni Chelsea. Medyo maingat lang siya sa floor kasi syempre mahirap na, di ba? Baka ma-demerit o madulas ka. Pero tansyado naman niya at calculated naman niya yung runway. Kaya sabi ko din, winner. O, diba? So, yon. I love Chelsea Fernandez the way kung paano niya execute yung sarili niya at kung paano niya ilaban ang sarili niya dito. Kaya, job well done, Philippines. O, diba? So, for sure na job well done din, diba? Kayo at nagustuhan ninyo ang eksena. Ganon! At para naman sa sumunod natin, chika, si Pusha and Ravina, confirmed daw na sasali sa All Stars. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Siyempre, naloka ako. Naloka ako. Actually, guys, sa totoo lang, naisip ko na yan eh. Naisip ko na yan nung nakaraang araw. Nasabi ko si Pusha, baka sumali to ng Miss Grand All Stars. Yung parang, what if kung sumali siya, pwede naman, di ba? Pantapat doon kay Vietnam. Yung mga tipong ganon. Pero hindi ko akalain na totoong mangyayari na alam mo yon, naramdaman ko lang yun nung nakaraang araw. Tapos naisip ko, why not? Tapos ngayon, ang masasabi ko na parang, talaga ba? Diba? So, na-surprise ako ng bonggang-bongga. Na-surprise ako dahil totoo, nasasali pala siya. Actually, kasi nakakita ko ng clips ni Pusha. So, sabi ko, pwede itong babaeng itong sumali dito sa pero hindi ko alam na tototohanin talaga. Tapos nandoon ako sa part, ang joke sa mindset ko ay parang kabugin yung yung sa Vietnam. Aba, naloka ako biglang, hala, nandoon. So, dalawang transgender na ang confirmed na sasali. Actually, hindi pala dalawa, tatlo. Kasi yung sa Singapore din. Oho. So, nakakaloka. Parang baka maging baka maging battle of the transgender, ganon. Pero ang sabi, 5 candidates daw ang sasali dito sa Pilipinas. So, hindi ko alam kung sino. So, ako naman, parang feeling ko, kung gusto nila, anong magagawa natin, di ba? Go, go, go lang. Sila naman na nagbayad ng franchise fee nila. And then go. So, nasimulan ni Pusha, umasa ka na may sasali pa dyan sa susunod na more. O, di ba? So, nakakaloka na windang ako kasi parang, ano ba? Pero, sige lang. I hope na hindi to maging, maging international queen. Diba? So, yung gano'n yung naman, puro taga-misa. And then, ang gusto ni Mr. Nawat, una, sa mga transgender na sasali dyan, babae na talaga. Yung, mo yun, yung nagpaano na sila. Pagkatapos, yung parang plangtong, nakikita ko dito, parang, ang gagawin nila yung parang sa The Face, The Face Thailand, na medyo may rampa-rampa talaga. So, parang feeling ko gano'n ang mangyayari. And then, let's see, exciting, di ba? So, bakit natin aayawan, di ba? Bongga yan. So, at least, di ba,
pagpasok pa lang ng taon sa unang buwan pa lang ng taon, meron na tayong pagkakaabalahan at abangan natin 'yan, o 'di ba? So ako happy ako. At tingin ko magandang laban 'to. Gano'n. So tingnan pa natin kung sino pa yung mga susunod. Kasi nga sabi ng gano'n, 5 daw. Oho. So nakakaloka lang. Anyway, so congratulations Pusha and congratulations Philippines. So ganon. And then, ano naman daw masasabi ko sa tapatang Thailand and Malaysia para sa Miss Grand All-Stars. So kasama nga dito si Philippines and Singapore. Well, ang masasabi ko ay winner, o, di ba? Kasi syempre, ang bongga ng ganyan, ang bongga ng bakbakan na yan. And I hope talaga na bongga tong pageant na to at malalaman natin yan very soon, di ba? So, all is candidates. So, lahat ng mga reyna, o, di ba? So, lumaban kayo ng bonggang-bongga at magkaalaman kung sino ang tunay na Diyosa, di ba? So, next, chika. So, according to the Google data, as reported by Mexico online media, the Miss Universe 2025 homecoming of Fatima recorded that the largest crown to date. Yung kumbaga pinakamadaming umaten o pumuntang sa homecoming ng mga Miss Universe or ng mga beauty queen. At na-breakdown neto ang record ni Pia Wurtzbach at saka ni Miss Catriona Gray. Anong chika mo dito? Well, ang chika ko dyan, Eddie, ikaw na, di ba? Wala namang umaagaw dyan. Ako, para sa akin ha, kapag nagkakaroon ng mga pa-homecoming sa ating bansa, talaga naman tradition naman talaga na dinadayo yan ng maraming tao. At hindi naman tayo nakikipagligsahan dito kung sino ba yung pinakamadami, sino ba yung talagang stunning talaga yung walang ganon. Nagawa na natin yan bago nila nagawa. Ayun lang yun. And then si Fatima, ayun, so binuhat na siya sa kakasayaw niya na hindi siya tumitigil. So pinatigil na siya. So baka daw kasi ma-over na ang lola mo. Nakakaloka. Ewan ko, hindi ko alam. So, maaaring yung iba dyan, di ba, alam nyo na. Pero masaya ako para sa kanila kung sakali man na na-break nila yung record talaga ng Pilipinas na pinakamadaming homecoming. Di bongga, di kayo na, di ba? Wala naman nakikipagliksahan sa inyo. Pero, congratulations pa rin, Mexico. Congratulations kay Fatima, di ba? So, tingnan natin kung hanggang saan tatagal ang kanyang reigning. Ganon! Kakaloka, sakit sa ulo. Anyway, so, ganon talaga. Eto, sabing ganon, sino daw ang matindi kagabi? Si Miss India o si Philippines? To be honest, napanood ba ninyo yung rampa dito ni Miss India sa Miss Cosmo, yung swimsuit competition? Diyos ko, naloka ko sa kanya. Grabe ang energy ng lola mo. At sabi nga nung mga ilan-ilan, ang lakas mo ka Miss Grand. Ako naman, ang masasabi ko naman, caliber ang ate mo. So gusto ko ganito yung mga eksena kapag swimsuit, talaga kailangan yung energy mo talaga para palong-palo talaga na alam mo yon na in fairness sa kanya, ang bongga ha, yung beat talaga ng sabay na sabay, yung music plus nandoon na grabe siya maka-eksena. I love the way she is. Oo. So, in fairness. Pero hindi nga lang ganun ka-sexy. Ewan ko, hindi ako nasa-sexy yan sa kanya. Pero, yung kanyang performance level, masasabi ko naman na talagang in fairness. So, di ba? Ulitin na natin. In fairness. In fairness. Kabog. So, talagang remarkable siya. So, aasa ako na itong si Miss India ay talagang makakarating talaga sa dulo ng competition. So, isa siya sa mga aabangan mo. Kasi nagbigay siya ng magandang performance. Ngayon, kapag naligwak yan dyan, ibig sabihin, hindi ganun ang hinahanap nila. Pero, andyan dyan si Harnas So, parang piling ko papasok ang India. Lalo na nagbigay ng magandang performance at in fairness sa kanya kagabi, sobrang ganda niya. So, si Philippines naman, so naman yung performance ni Philippines, sobrang ganda din. Sobrang napaka-elegante, malinis ang kanyang pasarela. At higit sa lahat, ang
ang ganda niya. Oo, nagagandahan ako. And then, sa kanilang dalawa ni Miss India, syempre, aminin na natin, kabog si India. Ang taas nung level ng energy niya, di ba? So, yon, nakakaloka yung energy ni India. As in talagang tumbling talaga ako sa kanya at wala akong masabi sa ibinigay niyang eksena. Talagang kabog kung kabog, di ba? So, yan! Nakakaloka, windang ako. Pero ito mas nakakaloka, Raul. Si Raul Rocha. Ito nga, nagtatago nga daw dahil may warrant of arrest ang lolo mo. Hindi ko alam kung ano ang kaso, pero ayun nga, sa dami nga ng mga eksena nila sa mundo na pinaggagawa nila na hindi maganda, kaya ayun, yung lolo mo nagtatago na daw dahil may warrant of arrest na daw. Ganon. Totoo ba to? So, nakakaloka. Kung totoo to, talaga nakakaloka talaga. So, nag-partner pa yung dalawang problemado. Tapos, ang ending, silang dalawa ngayon yung parang daga na, alam mo yun, nakakaloka. Anyway, hindi ako natutuwa na gano'n na nangyayari sa kanila. Hindi ako natutuwa na ganyan, may karmang pumapalo sa mga pinaggagawa nila. Siyempre, wala naman tao na gustong mapahamak ang kapwa mo tao, di ba? Lalo na ako, hindi ko naman gustong mapahamak sila. Pero kasi, ayun nga, nasa hindi mabuting kamay ang Miss Universe. At ano ba tong mga pinaggagawa ng mga honor na to? Bakit sila dumadating sa puntong ganito? Na kung iisipin mo, talagang mawiwindang ka at maluloka ka dahil nga sa mga paeksena nila. Pero kung ako ang tatanungin mo, mas gusto ko na lang na, alam mo yon, na sana ay talagang tuluyan na mawala sa kamay nila ang Miss Universe. Oo, yung tipong parang sana tumigil na sila, charot. Na parang wag na sila magkaroon ng interest sa Miss Universe. Ibenta na nila kung ibebenta nila kung kanino man para, ano mo yun, makapagsimula yung Miss Universe ng maayos. Nakakalungkot kasi di ba kung iisipin mo, ang Miss Universe nasa kamay ng mga taong to. Siyempre, mas gusto mo na maiba ang takbo at sistema ng Miss Universe sa maayos na paraan. Oo, kasi di ba parang hindi naman tumagal yan ng 74 years para lang ganyan-ganyanin nila at pagkakitaan nila ng bonggong-bongga. Alam niyo, sa totoo lang, kung sino man naka-imbento o founder ng Miss Universe, nalulungkot ako para sa kanya. Kasi yung ginawa niya, pinagkaguluhan na ng tao. Alam mo yung pinagpiestahan na, pinag-agawan na, yung parang ayan na, pinagkakitaan. Kumbaga, parang siya yung nagtanim, iba yung umami. Di ba? So, yon. Kaya ako para sa akin, mas gusto ko na rin talaga itong mabalik sa Amerika nang matapos na yung mga eksenang ganito. Dahil sa totoo lang, hindi nakakatuwa. Di ba? Ulitin nga natin, hindi nakakatuwa. At ayaw ni Christine Ann Perez ng ganyan. Di ba? So, yon. Nakakaloka. Tumbling talaga ako sa kanila. By the way, wala naman tayong magagawa. Pero sana ipanalangin natin na ayun nga, mabili nga ni Mr. Chabit yung Miss Universe para mas bongga, mas panalo, mas winner ang Pilipinas. Charot. So, yan. Kasi di ba pag sa Thailand, medyo sasakit din yung ulo mo sa mga interest din ng ibang tao. Pero, feeling ko pag si Chabit kasi, yung anak niya ang humawak, magiging fair. Oo, magiging fair yung labanan. Kasi, ganun yung nangyari during that time ng 2016, yung ginawa yung Miss Universe sa ating bansa na under by Mr. Chabit, di ba? Naging fair ang labanan, naging fair ang pilian at nakita naman ninyo, di ba? Na ang bongga lang. Oh, so, dapat ganon. Gusto ko ganon. Gusto ko makita nila yung quality ng girl na pang Miss Universe talaga. Hindi yung katulad ni Fatima na maloloka ka. Charot. So, yan. Ay, nako. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo din sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, baka naman, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep
smiling, and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you guys.